Okay? Ang ano kasi mainit, no? Ang sando ko ngayon. Wala na kami sagot. Ayan na, 5 na. Okay. So, let's answer this one. Okay, a dealer. Mark is good at 30% above, no? So, meron ka. Gagamitin mo na yung formula dyan, no? Pag nakakita ka ng mga ganito, may mga percent, ito yung ating default, no? Tawag natin dyan is percentage. Ito base. Ito naman yung rate. No? Para saan yan? Itong percent, yan yung rate. Pero kailangan naka-decimal siya. Okay? So, 30%, gagawin mo siya, 30%. 1 to magiging 0.3, no? Okay, and then, yung base mo, dahil wala namang given na value, i-as is natin siya na base, no? So, P mo is equal to B. Ito yung B, hindi siya gagalaw kasi wala ka naman given na value, no? So, 0.3. Ay, Baghdad pala. sorry. Ba, nawawala agad, ah. Okay? Yung 30%, i-add mo kasi nga nag-markup siya, no? Markup siya. So, dadagdag ka sa, mula sa 100%, no? Add mo, magiging 130%, magiging 1.3, no? Yun yung magiging rate mo. Naka-decimal dapat. Okay, so 1.3. Tapos multiply mo, magiging 1.3b. Okay? Ngayon, sabi niya, diniscountan ka niya ng 20%, no? So, gagawin mo, iuulitin mo ulit yung formula natin na P equals BR. Okay, this time, yung rate mo is ma-minusan mo ng 20%, so 100%, minusan mo ng 20%, magiging 80% na lang siya. Tapos, i-convert mo sa decimal, magiging 0.8 siya. Ngayon, yung bago mong base, no? Yung bago mong base, ito yung gagamitin mo. Kasi kanina, minarkapan mo siya eh. Yes, meron tayong live. No? Every night nga, di ba? So, 1.3. Tapos, magiging P mo is 1.3B times 0.8, no? Multiply natin doon sa taas, no? Okay? Good evening sa lahat, no? Kasi mula pa lang natin, number 1 pa lang yan actually. Continuation lang to nung kahapon. Kasi, kung napanood nyo yung live natin kahapon, nagkaroon yung problema si Mama at si Bunso, no? Nahirapan silang makauwi. So, yun, kinancel muna natin yung live. Nakakancel din yung live, diba? Thank you sa mga nag-follow sa atin. Multiply mo to sa 0.8, no? Magiging B, tapos multiply mo yan, magiging 4, magiging 2. 1 times 8, magiging 1, magiging 8. Yan. Sakto lang, no? Number 1 pa lang. Tapos, 2 decimal places yan, no? So, magiging 1.04B. Ngayon, ang original B mo kasi, ito yung base mo, yung original price mo is B. Di ba may invisible na 1 yan? Ngayon, para makita natin, no? Para makita natin yung pagbabago doon, ima-minus mo siya. So, 1.0B minus B, no? Ganyan siya. Para makita natin yung pinagkaiba niya mula doon sa una. Okay? So, pag pinag-minus mo yan, di ba parang itatapat mo na lang yan? Parang ganyan, no? Minus 1. So, 4.0. Tapos magiging 0 na. Tapos ito na, B na matitira. So, ito lumampas na siya ng 0.04. Ano ba yung 0.04? Ibig sabihin, 4% yan. No? 4%. Kasi mag-move ka ng 2 decimal. Ngayon, nag-up siya. Kasi naging 104. No? So, ibig sabihin, pumrofit siya ng 4%. No? So, letter B. Okay, din natin. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin, no? Letter B yung sagot, ha? Letter B. Okay? Hindi mo lang siya basta-basta ima-minus, no? Hindi mo siya gaganituhin. Plus 130, di ba? Magiging 130. Tapos ma-minusan mo ng 20%, magiging 110%. Hindi ganun yan. No? Hindi ganyan yung paggawa niyan. Okay? Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Ito na yung next. Allows at explain mo layman's term allows at ito. Okay, sige. Ngayon, explain natin kung bakit ganun. Kasi ito, 'di ba, allows a 20% discount. 'Di ba minsan, pag nagtitinda tayo, hindi naman agad nabibili lahat yung product natin eh. No, as a seller, halimbawa, ang tinitinda mo is gulay, no?
So, sabi niya dito, nag-up siya. Kunyari, 100 pesos yung isang kilo ng talong. Kunyari lang, talong. Ngayon, inapan niya ng 30%. So, ano mangyayari doon? Magdadagdag ka ng 30%, magiging 130 yung talong. Okay? Naging 130 na yung talong per kilo, kunyari, ha? Ngayon, pag sinabi mo na nag-discount ka ng 20%, no? Kunyari, sabi mo kunyari 130 pesos yung talong. Per kilo ha, per kilo. Pag sinabi mo na 20% discount, magkaiba yun sa 20 pesos. Di ba? Saan niya diniscount? Sa markup or sa principal? Sa markup. No? Sa markup niya diniscount. Okay? So 20%, ngayon, ang gagawin mo, magkaiba yan sa 20 pesos. No? Ito na yung bago mong value eh. Ito na ngayon yung bago mong per kilo, no? So, hindi na siya equal, no? Hindi na yung 20%, hindi na siya equal sa 20 pesos. Magkaiba na siya. Dahil yung presyo na nung talong mo is 130. No, hindi mo siya basta pag sinabi mo, kuya, baka or ma'am, baka pwede naman mag-discount ka 20%. No? Hindi mo siya ma-minusan agad ng 20. Hindi 20 yes, continuation lang Sir Pao ng kagabi. Magkaiba yung 20% ni 130 at saka yung 20 pesos. No? Hindi siya 20% yung 20 pesos na yan. Magkaiba yan. Okay? Kaya pag kinuwenta mo dyan, sinabi mo 20% discount, eto, kukunin mo 20% nito. No? So, dito, pag pa-discount 20, magkaiba yun sa 20%. Nai-gets ba? So, kaya ang ginawa natin, no? Yung 100%, no? Yung 100%, ang gagawin mo, ma-minusan mo siya ng 20%. Okay? So, magiging 80% na lang siya. No? Kasi ito yung gusto mo. Mag-discount ka ng 20%, kaya magiging 80%. No? So, ang gagawin mo, yung 130, i-multiply mo na lang sa 0.8. No? Multiply mo ngayon, 0, 4, tapos 2, magiging 100. Tapos may isang decimal ka dito, no? So, magiging 104. Ang original mo na presyo na talong is 100. No? Nung inapan mo ng 30%, naging 130. Okay, ngayon, sabi mo, pahingi ako ng 20% discount. Ano na naging bagong presyo? 104. Okay, 104. Ano yung original mo na presyo? 100. O, mula sa original mo na price, sa original, i-minus mo ngayon yung pinaka binagbentahan mo kasi nga nanghingi ng discount to si kuya eh. No? Kunyari ako yun, no? Si kuya, nanghingi ako. So magkano na lang? 4 na lang kinita ko. Magkano yung original na presyo ko? 100. Pwede pala kunin yung sagot dyan, 130 minus 26. Saan galing yung 26? Dito mo kukunin yan. Oh. Mula dito sa 4%, itong 4 na kinita mo, i-divide mo yan sa 100 kasi ito yung pinakapuhunan mo eh. Pag kinumpit mo yan, magiging 4% yan. Ayan, pwede. Tama, Sir Maverick. Tama yan, no? Very good. Oo nga, no? Magiging 26. Nagigets ba? No? Tandaan nyo lang ito yan. Magkaiba si 20 pesos kay 20% pag nanghihingi ka ng discount. Okay? Pero na lang kung 100 talaga yung naging pinaka-presyo, ano? Dito naman. Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, no? Sa nag-heart para umangat yung ating live at yung method na ginawa mo ngayon yung ginamit ko, sir, hindi yung kanina kaya matagal ako. Okay. Yun kasi pang pang explanation yun, ano. Dalawa tinuturo. 100 ba mahal? Nung nakaraan 60 lang namili kami ni mama. Hindi ko sigurado. Pag sumasama kasi ako kay mama, taga-buhat lang ako eh. No? Ako yung nagbubuhat ng mga pinamili niya. Sa namimili. Hindi ko alam, 100 mahal ba? Di ba? Ganun. Ito ganun. Gagawin ulit natin, no? A watch marked at 112 and sold for $1,020. What is the rate of discount? Ito siya. Yung $102, anong tawag natin dyan? Yan yung yellow, naka white tag, no? White tag yan. Na pagkakita mo dun sa shop, nakita mo, oo nga, pareho, no? C at saka D.
naka-white tag siya, 1, 2. Ngayon, nanghingi ka ng discount kasi sabi mo, sir, ang dala ko lang na pera is $1,020. Or sabihin na natin peso. No? Kunyari, ito talaga yung presyo ng watch, 1, 2. Ito lang yung dala mo, kaya ka nang hingi ng discount. Ngayon, kaya hinahanap yung percent kasi nga, ito lang yung pera mo eh. No? Parang, sige, compute natin kung magkano yung na-discount ko. Di ba? So, gagawin mo doon, ima-minus mo muna. No? Minus mo muna yung naging, naging kinita mo, no? Ay, yung kinita, yung diniscount sa'yo. So, minus mo, no? Minus mo. Magiging 0, magiging 10, magiging 8. Tapos ito magiging 180. $180, no? Yung diniscount sa'yo. Ngayon, kasi 15 sa 100, pag 20, 200 na. Okay? Sige, ngayon, kumpitin natin. No? Ito yung diniscount sa'yo. Okay, ngayon, ito kasing formula na to, lagi kong ginagamit. No? Basta makakita ko ng something about my percent, may mga rate. Ito talaga. No? Ito talaga yon. Talaga laging ginagamit. Ito kasi, madali mo siyang i-identify. Ngayon, yung percent rate, yan na yung ito, di ba? Ang makukuha mo dyan, decimal. Naka-terms, in terms siya ng decimal. Decimal yung term niya, no? So, ngayon, itong base mo, ito yung original na presyo. Okay? Yung 1 to na yan. No, so, R lang siya. Itong base mo na to, kasi ngayon yung original na presyo, yung 1 to. No? Ngayon, ito kasi, itong pina to, part siya. Part siya nitong kabuuan na 1 to. Ano yung part na yan? Yung 180 na yan. Yan yung diniscount. No? Ayun yung kukunin natin. Kaya mo ilalagay na 180 dito. Tandaan nyo, ibig sabihin ng percent yung part. Part ng base. Part ng kabuuan. Ha? Ay lang itatandaan nyo. Ano yung base? Yung whole, original, initial, principal. Okay? Ano yung percentage? Part. Ng nento. Sa nakabase yung part niya kung gaano siya kalaki nandito sa rate. Pag sinabi ni rate na 50%, magiging 50% lang si rate ni base. Pag sinabi natin na 120% ni base, ay yun yung magiging parte niya. Lalampas siya. So, hindi laging mas maliit si percentage kay base. Kasi minsan, kapag yung rate mo naging 120, magiging mas malaki si percentage sa kanya. Kung matyaga. Baka ganun, no? Civil engineering kasi din ako eh. Kaya ganun siguro. Or depende rin sa tao yun, Kasi gusto ko naman matuto kayo, Okay? So, ito na, no? Nandito na tayo. Ito na yung formula mo. 180 equals 1, 2R. Divide natin ng 1, 2. Divide natin ng 1, 2. Ngayon, mawawala na siya, no? So, ngayon dito, 180 over 1, 2. Pwede mo muna tanggalin to para mas mabilis natin makita, no? Ngayon, kung hindi mo alam kung saan sa di-divide, i-divide mo muna sa 2. Kaso matagal. No, divide ko na lang ng 6 kasi alam ko di-divide sa parehong 6 yan eh. Matitira dito sa taas is, bakit ko dinivide? Para mag-lowest term. No? Yung 80 na di-divide naman sa 6, yung 120 na di-divide sa 6. So magiging 3 na lang to. Ito naman magiging ilan? 20. Tama ba? Okay? So, yan na siya. Ngayon, hindi mo na siya pwede i-simplify, no? Hindi na siya pwede i-simplify. So, anong gagawin mo na? Ito, mapupunta na yan sa magiging decimal na. Kasi nga, ang gusto natin sa rate is naka-decimal or magiging percent, no? So, divide mo siya. Ito, magiging divisor. So, ilang 20 makukuha ko sa 3? Wala. Dagdagan mo siya ng isang 0. No? Ilang 20 makukuha mo sa 30? Isa lang. Multiply mo, magiging 20. Tapos, ito magiging 10. Dagdagan mo pa ulit ng isang 0. So, ilang 20 makukuha mo sa 100? Magiging 5. No? Magiging 100. So, wala na. Ito na makukuha mong rate. No? Yung rate mo daw is 0.15. Ngayon, mag-move ka 1, 2. Magiging 15%. Na? So, ganun lang. Okay? Super easy. Wow. So, dyan, yung curriculum. Uy! Sakto, no? Welcome sa ating live, no? Sa mga sakto yung kanilang, Follow naman yung ating page, no? Okay? Okay, sa mga bago, ito yung ating, dito ko ina-upload yung mga full tutorial. Actually, nag-upload ako kagabi, ang dami. Tingnan nyo. No, may mga halo-halo doon na random math questions,
na magagamit nyo sa CSE, magagamit nyo sa... Hindi, depende, ma'am or sir, sa ano. Wala pa tayo rational function eh. Pero meron yata dati, i-ano nyo, puntahan nyo to. I-search nyo lang, Sir Tokwa sa YT. Tapos, ano nyo siya, anong tawag doon? I-dig nyo ng onte. Makikita nyo yan. Logical lang flow. Yan. So, ganun lang tayo. Thank you po, Sir Lance ba? Yan. Thank you po. No? Eh, dito naman tayo nagla-live, no? Okay? So, welcome sa mga bago natin, CSE Passer. Yan. Congratulations, no? Okay, sir. Government employee. Uy, congratulations, government employee. No? Thank you. Welcome dito sa ating live, no? Okay? So, yun. Every night tayo meron mo ba kayo bids pang let, sir? Merong let, kaso nga lang pang mathematics lang. Gen Ed mathematics lang yung itinuturo ko. Sa CBRC ako nagtuturo, no? Sa mga bago dito, no? Okay? Ang tinuturo ko ay CBRC. Sa Carl Balita Review Center, nagtuturo ako ng let tsaka ng CSE. Tinuturo ko dito is mathematics tsaka ano yan? Assessment of learning, no? Dito naman tinuturo ko dito numerical or yung mathematics din tsaka yung analytical. Okay? So nakapasa ako dito sa let 2023, dito naman nakapasa ako September 2023, dito March 2019. Ngayon recently kakapasa ko lang sa Master Plumber, no, MPLE itong July 2025, no? So, yun. Okay? So, kailangan ng CSE bago makapasok sa government. Ay, you're welcome po. No? Hi, sir, from CBSE Tagaytay. Sila kaya review ulit. Ayun. Welcome, ma'am. Ma'am ba or Sir Jean Bilog, no? The mark price of an item is $850 if after giving a discount of $170, the shopkeeper still gains 15%. The cost price is the mark price is $850. After giving discount of $170, the shopkeeper still gains $115. $15. The cost price is sa Tagaytay ba, pumupunta rin ng Cuneta? Yung CBRC Tagaytay ba, pumupunta rin ng ano yan? Dahil kay sir, hindi na ako natakot sa PBI. Ay, talaga ba, Sir Jay? Congratulations naman. Pumupunta rin kayo doon. See you, no? Kung may imbitahan ulit kami sa Cuneta sa September, nandun ako. Sa Kasamalate. Ayan. Kung pupunta ulit kayo doon, kung pupunta man kayo sa ano, see you sa mga reviewin ng CBRC na pupunta sa Cuneta sa September, no, nanonood nyo yun. Pupunta ako dun, ha. See you everyone there. September yun, pag malapit na. Siguro 1 week before the exam, ipapakita. Ngayon, sa CSE kasi, malapit na di ba? Malapit na ang CSE, ilang araw na lang, 20 days na lang ba? Hey, see you. Kita-kita tayo dun, ha. Nakasombrero ako dun pag nakita nyo. Kasi manipis na yung buhok ko, kaya kailangan natin magsombrero. Ano ba yung tsura ko ngayon? Tingnan. Si Dambi ako ngayon eh. Ganyan ako. Uy, congratulations. See you, everyone. Ano sagot? Mahirap ba? Wala nagsasagot ha. Bakit? Mahirap ba yung tanong? Hirap, no? Ayoko na. Sabi na nila. Huwag tayo magsagot? Oh. Anong sagot? Sige nga. Wala pa ako nakita nagsasagot. Mahirap yung tanong, ano? Hindi sa simple. Hindi ko sigurado pa yung sagot, no? Ngayon, sabay-sabay tayo magsasagot. Peso? Gawin natin peso, sige. Gawin natin peso. Peso na lang, ha? Alam niyo kung bakit naka-dollars yan? Kasi saan siya binili? Duty free. Naka-duty free siya. Naka-duty free kasi yan, kaya naka-dollar. Charing. Ayan. Okay, 5 na nagsagot. Let's answer this one. Not sponsored, ha? Not sponsored. Okay? Let's answer this one. The mark price of an item is $850. If after giving a discount of $170, the shopkeeper still gains 15%. Sulat mo. Nakakita ka ng percent
Nakakita ka ng percent, anong gagawin mo? Uy, good evening mga bossing. Nakakita ka ng may mga percent, anong aalalahanin mo? PBR, di ba? Sino nagturo sa inyo yan? Sir Tokwa, di ba? Di ba? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, nagla-like. Okay? So, ang gagawin mo dyan, tax free pa na. Hindi ko alam eh. Okay? Joke lang yan, no? Okay, ngayon, hindi natin alam si P, hindi natin alam si B, hindi natin alam si R. No? Okay, di isa-isahin natin. Okay, papaliwanag ko sa inyo na maigi kung paano to, no? Okay. Sabi niya, ang tinda niya yung mark price niya talaga. Peso na yan, no? 850. No? Ngayon, binigyan niya ng discount. Siguro nang hingi ng discount yung may-ari or yung bumibili. Sabi niya, bossing, gumanon siya, bossing, baka pwede naman mag-discount ka. 170. Sapatos to. No? Saan yung sapatos na yan? Saan niya binili? Dun, sa alam niyo na. No? Kaya mura. No? So, minusan mo, 170. 170. Okay? So, 0 magiging 15. Pahiramin mo muna ng isa kasi kulang eh, di ba? So, 15 minus 7 magiging 8. And then, magiging 680. So, yung binayaran nun, 680. Okay. 680 ha, tandaan nyo. Tandaan nyo, 680. Ito yung binayaran niya. Sabi dito, yung binayaran ni Kuya, no, kunyari ako yung bumibili, no, si Kuya nagbayad 160. Si tindero or tindera, sabi natin tindero na lang. Si tindero, kumita pa rin siya. Ano sabi niyo? The shopper still gains $15. So, kumita pa rin, $15, 15%, no? So, ibig sabihin, si tindero, yung puhunan niya, magkano puhunan niya? Magkano puhunan niya? Kunyari, B, hindi natin alam eh. Pero, nag-up siya ng 15%. Kasi nga, naka-gain pa siya ng 15%. Ibig sabihin, profit yan, no? Naka-profit siya ng 15%. Okay? So, tandaan nyo yun, ha? Yan na yun, 160. Okay? Ngayon, eto kasi, no? Etong 15% na inap niya, no? Nangangahulugan daw yan ng ano yung nangangahulugan? Yung rate yan, no? 15%. So, ibig sabihin, kailangan natin mai-represent ito itong 160, no? I-represent natin saan? Itong rate natin na yan is 115%. Wag yan. Teka lang, masyadong mabilis yan. Anuhan natin pala, no? No? Mula sa original niya na price na 100%, dinagdagan mo siya ng 15%. Nakikita pa ba? Nakikita pa naman, no? 15% na percent. Magiging 115%. Okay? So, magiging 1.15, no? 1.15. Yung rate mo yan, 1.15. Okay? Ngayon, ano yung katumbas ng 1.15 na yan? Ito 680. Okay? Bakit ganun? Kasi, yung 180, yung 680 na to, nangangahulugan ka na nag-up ka ng 15% or pumrofit ka ng 15%. Kaya ang ginawa natin sa rate mo, no, ginawa natin ng 115% mula doon sa puhunan mo. So, kasi hinahanap natin yung cost price. Pag sinabi natin cost price, yan yung base. Okay? Yes, Ma'am Iana. Nag-upload na. I-check nyo ngayon, no? Check nyo ngayon dun sa ating YT, no? Sir Tokwa din yun. Madami akong in-upload. Yung mga nakaraan, parang may utang na lang ako na 2 days eh, pero kompleto na yun. Search nyo ha. Ito oh. Ayan ha. Diyan, Sir Tokwa din. Okay? Ngayon, solve na natin yung base natin. No? Divide mo pareho ng 1.15. 1.15. Mawawala na yan. So, matitira mo na lang is 680 over 1.15 equal sa B. Ngayon, i-divide na natin. 1.15 tapos dito naman 680. Tanong, pwede na ba tayong mag-divide? Hindi pa. I-move mo muna. No? 1, 2. Magiging 1, 1, 5. Tapos ito, mag-move ka rin. Kung ilan yung minove mo dito na decimal, kasi kailangan whole number ka. Hindi ka pwede decimal, not decimal ha. Not decimal. Hindi ka pwede mag-divide gamit yung divisor mo na decimal. So move ka rin, 1, 2, 6, 8, 0, 0, 0.
Ngayon, divide na tayo. Ilipat ko lang sa taas, no? Ilipat ko lang sa taas kasi mahirapan ako mag ano dyan. Okay? So, 115. Tapos, dito naman is 68000. So, ilang 115 makukuha ko dito? Sabi dun sa comment ay 5 daw, no? 115 times ko sa 5. 5, 2, 7, 5. Pag dinagdagan ko pa ng 115, 1150. Hindi ba sakto? 086. Hindi ba sakto yan? 6. Pag pinag-multiply ko, magiging ilan? Hindi ba sakto? Wala tayong link. Hindi ba sakto? Mali ako ng multiply. Sorry, mali pala ako multiply. Mali ba? Ibig sabihin mali ako ng multiply, no? Okay? Multiply muna natin. mali pala ako multiply. 5, 2, 7. Ganyan ba? Ah, okay. No, kaya 5 lang. Sorry. 5, no? Sorry. Akin, ha? 5. Magiging 575. Pag pinag-minus ko yan, magiging 105 lang pala. Yes. O, ito ilan? Nakita ko 9. No? Yung mga nahihirapan mag-divide dyan, meron akong video ng divide doon, ha? Doon nyo na lang panoodin. Pero pwede nyo naman silipin dito, no? 63, 67, 10, 51, 515 ba? 5, 4, 63, 6, 40. Tama ba? Tama ba ako? Hindi ako marunong mag-multiply. Mali! 1 lang pala to. Sorry. Ano ba nangyayari sa akin? Uy, gising. Sorry. Yun pala. 1, 3, 5. Okay? Magiging 15 plus 0. Magiging 1. Multiply 115. Magiging 35. Ilagay ko sa decimal. 1, 2, 3. 345. Siguro okay na yan. 5913. Okay? So, yun na siya, no? Ang sagot doon is walang sagot. Pero pinakamalapit natin na sagot is, ano pinakamalapit? Ano pinakamalapit na sagot? Kung sakali mo magkakasagot, no? Yung saktong sagot is wala sa choices, no? Letter E. Nyari, error, no? Pero kung sakaling ito yung choices, ano pipiliin ninyo? Kung kayo mag-exam. Kunyari, nakuha natin 591.3. Kunyari, ito talaga sagot yun, error, syempre. Anong pipiliin nyo na lang? Pili na lang kayo sa pinakamalapit, no? Letter A na lang siguro yun, no? Okay? So, at least, ito naman ang importante sa akin nga dito, no? Yung process. Gets natin yung process. Nag-gets ba lahat? Kung bakit natin nakuha yun. Yun lang naman importante sa akin dito, ha? Kasi hindi ko naman kayo gigradean eh. No, hindi ko naman kayo gigradean. Hindi ko naman kayo bibigyan ko i-hand ko sa inyo yung mga question, hindi naman At least alam niyo yung process, no? Next. A shopper allows 2 successive discounts of 10 each on the mark. Next, number 17. Okay? A shopkeeper, no? Sabihin natin tendero, allows tindero yan siya, no? Tindera, no? Allows a successive discount of 10 each on the mark price of sagot? FTRC, hindi, CBRC. Okay? So maraming salamat sa mga nagpa-follow sa atin at nagpipindot, no? Para umangat yung ating live, ano? Okay? Meron na, 5 na nagsagot, no? Sabi niya, sinabi natin 2 successive, ibig sabihin, diniscountan ka na ng 10%, diniscountan ka ulit ng 10%. So, dalawa yun, no? So, kung gagamitin mo yung formula natin, no, para makita ko sa inyo, so, ang gawin mo, discountan mo muna ng 10.
Hindi, solve ko muna yung madali, no? Solve ko muna yung madali. Okay. Ito yung shortcut natin, ha, nagagawin. Shortcut. 500, no? Ano 10% ng 500? Alam natin 50, tama ba? So, unang discount yan, magiging 450, tama ba? Kasi, madali natin kunin yung 10% yan kasi nadidivide sa 10, di ba? Kaya ito, 10% yan. Ano 10% ng 500? Siyempre, 50. Ngayon, yung 450 mo, may discount ka pa ulit na 10. So, dito, yung 450, madali mo naman kunin yung 10% yan, magiging 45, di ba? Okay? So, minusan mo, magiging ilan? Yan yung makukuha mo yung 405. Kaya yung sagot dyan is 405. Yun yung pinaka-shortcut dyan, no? Pinaka-mabilis na paraan. Thank you sa mga nagpo-follow sa atin. Ang dami, no? Thank you po. Okay? So, paano naman yung conventional, no? Kasi minsan, eto, no? Hindi ko naman nilalahat, no? Meron kasi mga teacher na nire-require kayo ng solution. Why? Kasi need nila na nagets nyo ba kung paano siya? Kasi yung mga shortcut na yon, kumbaga naka-outbox ka, kumbaga, no? So, meron kang sarili mong minsan hindi nila ina-allow yun, eh. No, kailangan nila ng solution. Kasi, magkamali ka man, at least meron kang solution. Ano subject to? Kanina pa ka nagsasagot? Basta ang tawag ko dito is markup, tsaka discount. Tapos, meron din nung kasama na simple interest. Hindi ko alam kung ano subject yan, eh. Basta nagtuturo lang ako ng math. Okay? So, kung gagamitin mo naman yung ating formula na PBR, no? Mastering, ang tawag nila sa gitna natin dito, business math ba? Ayan. Mastering the PBR. Engineering economy sa engineering. Business math yan sa mga ABM, sa mga College of Business. No? Magkaiba kasi yan, no? Engineering economy sa engineering na mga students yan. No? Investment sa what? Mathematical investment yan. Ha? Magkakaiba. Meron din. Sir, back subject ko po math, pwede tumambay. Pwede, no? Pwede kayo tumambay dito. Okay? Gamitin natin tong formula na to, yung ginagawa natin kanina. Unang-una muna, 100%, minusan ka ng 10%. Bakit? Kasi discount, no? So, 90%. Ngayon, ang gagawin mo, i-convert mo sa decimal, kaya magiging 0.9. So, yung unang-una mo is 500, tapos times 0.9. So, ano mangyayari dyan? Magiging 500 times 0.9, magiging 0,045. Ngayon, 2 decimal place dito, 2 decimal place mo, kaya magiging, isa lang pala. Ano ba? Isa lang, sorry. Isa lang yung decimal place nyo. Ito yan siya, ito. Wala dito, walang decimal, 0. So, dito meron kang isang decimal, no? Isa dito. Kaya, yung 45 mo, magiging 450 na lang. Okay, tapos gagamit ka ulit ng isa pa ulit, no? P equals BR. Bakit? Kasi, 2 beses ka diniscountan. So, gagawin mo, 100% ulit minus 10%, magiging 90%, no? Magiging 0.9. So, 450 times 0.9 siya, no? Tapos, i-multiply mo na yan, magiging 0, 5, 4, 36, 40. No? So, 405, tapos isang decimal ka dyan, kaya magiging 405. Okay? So, sinolve na natin yung dalawa. Okay? So, yes, kahapon pa, no? Percentage yung focus natin. Okay? Pasok ba to sa cost accounting? Hindi ko alam, hindi kasi ako nag-accounting dati. No? Pagkatapos ito, 3 items na lang, no? 3 items na lang, magpupunta na tayo sa simple interest. Yes, meron.